At ang titulo po ng atin pong sermon sa umaga pong ito is Jesus the Great I Am. Jesus the Great I Am. O sa Filipino, si Jesus ang dakilang ako nga. Ito po ang salita ng ating Panginoon Diyos. Nagsisagot ang mga Hudyo at sa kanya'y sinabi, hindi baga magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo? Sumagot si Jesus, ako'y walang demonyo, kundi pinapupurihan ko ang aking Ama at ako'y inyong sinisiraan ng puri. Ngunit hindi ko hinahanap ang aking sariling kalwalhatian, may isang humahanap at humahatol. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad sa aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, ngayon nalalaman naming mayroon kang demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. At sinasabi mo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi niya matitikman magpakailanman ng kamatayan. Dakila ka pabaga-baga sa aming amang Abraham na namatay at nangamatay ang mga propeta. Sino ang ipinalalagay mo sa iyong sarili? Sumagot si Jesus, kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking Amay, siyang lumuluwalhati sa akin. Na tungkol sa kanya ay sinasabi ninyo na siya ay inyong Diyos. At hindi ninyo siya napagkilala, ngunit nakikilala ko siya. At kung ang aking sasabihin na hindi ko siya nakikilala, ay ako'y matutulad sa inyo na sinungaling. Datapwat nakikilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Verse 56, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagi sa kanya. Datapwat nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Bago po natin i-unpack, mga kapatid, ito pong mga kahulugan ng mga talatang atin pong binasa, inaakala ko pong makabubuti at mainam na balikan po natin kung ano po ang pulso at ano po ang heartbeat ng Gospel of John, kung bakit po ito isinulat ni Apostol Juan. Bakit po isinulat ni Apostol Juan ang ebanghelyo na atin pong pinag-aaralan sa umaga pong ito. At ang pinakalayunin po ni Apostol Juan, gaya po ng ilang beses ko na pong nabanggit sa inyo, kung bakit po niya ito isinulat, ay makikita po natin sa aklat ng Juan, kabanatang 20. Ang talata po ay 31 or John chapter 20, verse 31, kung saan mababasa natin ang ganitong mga kataga, ay na-quote, ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. And of course, so makatuwid mga kapatid, evangelistic po ang pulso ng aklat po na ito. So kung ikaw po ay hindi pa isang mananampalataya, hindi mo pa nasisigurado ang iyong kaligtasan sa harapan po ng ating Panginoon Diyos sa araw ng paghuhukom, nais po ng aklat na ito, kaya po ito naisulat na ipakilala sa iyo kung sino ang ating Panginoon at tagapagligtas na tanging paraan upang ikaw ay makaranas ng kapatawaran at paglilinis sa iyong mga kasalanan. Upang kung dumating na ang araw ng paghuhukom ng Diyos sa buhay mo, ikaw ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang sabi ng Juan 3:16. Ngunit mga minamahal, maliban po dito, naniniwala po ako na maliban po sa pagiging evangelistic ng aklat po na ito po'y sinulat ni Apostol Juan upang lalong pagtibayin, upang lalong patatagin ang atin pong paniniwala at pananampalataya kung sino po ang ating Panginoong Hesukristo, partikular kung sino po siya bilang Diyos, bilang I am, bilang si Yahweh. At yan po mismo mga minamahalang mababasa po natin dito po sa tagpong ito, again, between Jesus Christ and the Jews. Maalala nyo, ang context po nito mga kapatid,
Sila po ay nasa loob ng templo. Ito po ay mga panahon na huling araw ng mga pista ng tabernakulo o araw ng Sukot. Doon nangaral ang ating Panginoon Kristo. May mga Hudyo na nag-question sa kanyang pangangaral at doon nagtuwid, nagturo ang ating Panginoong Kristo. So meron po ditong conversation na nangyayari. So dito po nabasa natin na yung nabasa po natin kanina yung pinaka-conclusion nung tagpupong ito sa templo ng ating Panginoon Kristo at ng mga Hudyo. At dito po nakikita natin, mga minamahal, na hindi po natigil yung pag-atake ng mga Hudyong ito sa ating Panginoong Hesus. Patuloy po sila sa pag-uusig sa Kanya, patuloy po sila sa pagsasabi ng mga masasakit na salita sa ating Panginoong Kristo, at patuloy po sila sa kanilang pagnanasa na paslangin ang ating Panginoong Kristo. Ngunit mga minamahal, gusto ko pong mapansin po ninyo dito po sa mga talata na atin pong pinag-aaralan na bagamat pinag-uusig po nila ang ating Panginoong Hesus, mababasa pa rin po natin na ginamit po pa rin ng ating Panginoong Kristo ang tagpupong ito upang sila ay hikayatin na lumapit sa Kanya para siya ay maligtas at ipakilala kung sino po ba talaga siya na dapat po nilang sampalatayanan. So I hope nakikita nyo dito mga kapatid, yung napakayamang grace and mercy ng ating Panginoong Kristo na hindi niya tinitake yun personally. Ang mas mahalaga sa Kanya ay hindi yung Kanyang nararamdaman, kundi ang kahihinatnan ng mga kawawang Hudyong ito. Kung hindi nila kikilalanin ng ating Panginoong Kristo at kung hindi sila sasampalataya at magtitiwala sa Kanya bilang kanilang tagapagligtas. Sa mga talata pong ito, makikita po natin yung ilan pong mga ebidensya kung bakit po tayo naniniwala bilang mga Kristiyano sa turo ng ating Panginoong Kristo na siya po ay hindi lamang basta tao, kagaya ng turo ng Iglesia ni Kristo, na si Kristo daw ayon sa kanila ay tao lang. So bakit we reject that kind of blasphemy and teaching? No? Bakit tayong mga Kristiyano ay naniniwala na si Kristo ay hindi lamang po isang maliit na klaseng Diyos kamukha ng turo ng Jehovah's Witnesses? That we believe that Jesus Christ is Lord and God, no, nakapantay ng Ama sa pagka-Diyos. In fact, siya po mismo ay si Yahweh. Tayo pong mga Kristiyano ay naniniwala na si Jesucristo, mga kapatid, ay hindi lamang siya basta Diyos, siya mismo si Yahweh na itinuturo ng lumang tipan. Sa tagpupong ito, makikita po natin, mga minamahal, yung ilan pong mga ebidensya po niyan. Bakit po tayo naniniwala na sa ganitong klase ng katuruan? And first, a reason, mga kapatid, why we believe that Jesus is the great I am is because, number one, the Father glorifies Him. The Father glorifies Him. O sa Filipino, sapagkat niluluwalhati siya mismo ng Diyos Ama. So isa po sa mahigpit na ipinag-uutos ng salita ng Diyos mula pa lang po sa lumang tipan, kung ganyo pong binabasa yan, ay yung kautusan na wala pong ibang pwedeng sambahin at luwalhatiin ang tao maliban kay Yahweh. No? Kung babasahin niyo po yung aklat po ng lumang tipan, partikular sa 10 utos, doon po sa Exodo, kabanatang 20, talatang 3 hanggang 5, ganito po mababasa natin, and I quote, "Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong babanggitin sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi ng mga napopood sa akin." So dito, mga kapatid, malinaw na pinagbabawal ni Yahweh, pinagbabawal ng Diyos na sambahin at luwalhatiin ang ibang mga Diyos-Diyosan maliban po
sa Kanya. At ganyan din po makikita natin, halimbawa sa Isaias, Kabanatang 42, ang talata po ay 8. Dito po si Yahweh mismo ang nagsasalita. Sabi niya, and I quote, "Ako ang Panginoon." Which is literally, ako si Yahweh. Kung titingnan natin yung original translation po nito sa Hebrew. At sabi niya, ako ang Panginoon o ako si Yahweh na siyang aking pangalan, ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang aking kapurihan sa mga larawang inaniyuan. And of course, so dito po, makikita natin, mga minamahal, yung zealousness ni Yahweh para sa kanyang kaluwalhatian. Ayaw niya na may kaagaw dito, ayaw niya nang may kasosyo sa pagbibigay sa kanya ng kaluwalhatian, ayaw niyang mapupunta ito sa iba. Bakit? Sapagkat si Yahweh lamang, ang tunay na Diyos lamang na may likha ng lahat, ang karapat-dapat dito. Wala na pong iba. But interestingly, mga minamahal, in our text, nabasa po natin na ang Diyos, particularly ang Diyos Ama po mismo, ay lumuluwalhati, nagbibigay ng kaluwalhatian sa kanyang anak na si Jesus. Therefore, isa po sa katunayan, mga kapatid, na si Jesus po ay hindi lang basta tao, na hindi lang siya isang maliit na Diyos, kagaya ng katuruan ng ilan. Isa po sa katunayan na si Jesus ay tunay na Diyos at kapantay ng Diyos ay sapagkat si Yahweh mismo ang kumikilala sa Kanya at lumuluwalhati sa Kanya. Ang Diyos po mismo, ang Diyos Ama po mismo ang lumuluwalhati sa Kanya. At yamang siya po ay tunay na Diyos, siya po ay karapat-dapat tumanggap ng kaluwalhatian at pagsamba na bagay na nakarapat-dapat lamang po kay Yahweh, kagaya ng mga nabasa po natin sa mga talata kanina. Ganyan po mga minamahal, ang mababasa po natin mula verses 48 to 50, ng mga talata po na ating pinag-aaralan. So kung meron kayong Biblia, alam nyo na yung drill, verse by verse. Tingnan po natin isa-isa. Ang sabi sa verse 48, let's go back to our text. Nagsisagot ang mga Hudyo at sa kanya'y sinabi, hindi baga magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo? Sumagot si Yahweh, ako'y walang demonyo, kundi pinapupurihan ko ang aking Ama at ako'y inyong sinisira ang puri. Ngunit hindi ko hinahanap ang aking sariling kaluwalhatian. Kasi yun, may isang humahanap at humahatol. So mapapansin niyo po yung mga talatang binasa natin, particularly sa verse 48, tila masama po o yung tabas ng dila itong mga Hudyong ito tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kapansin-pansin yung bitterness po nila. Kapansin-pansin yung pagkamuhi po nila at yung galit po nila sa mga binitawan po nilang masasakit na salita sa atin pong Panginoong Hesukristo. Ngunit bakit po ba sila nagkakaganito? Saan po ba sila nanggagaling? Ano po ba yung kanilang kinagagalit? Kung babalikan po ninyo yung mga nakaraan po nating pinag-aralan na Sunday, di ba pinag-aralan natin yung verses 39 to 47, nabasa niyo po na pag-aralan natin dyan, na itinutuwid po sila ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa mali nilang akala. Hindi po ba ang claim nila, kami wika ay mga anak ni Abraham? No? At pinaliwalag natin doon na hindi lamang physically, kundi spiritually, yung kanilang claim na yon. So, at sila, maliban doon, sila din po ay mga anak ng Diyos. Yun yung pag-aakala ng mga Hudyo sa kanilang mga sarili. Bagay na itinuwid. At hindi sinang-ayunan ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya na hindi sila mga tunay na anak ni Abraham sapagkat hindi sila sumasampalataya sa Kanya at lalong-lalo na hindi sila tunay na mga anak ng Diyos sapagkat gusto nilang paslangin siya at walang iba na isinugo ang Diyos maliban sa Kanya na siyang karapat-dapat po sana nilang sampalatayanan. So, hindi sila mga anak ng Diyos sapagkat hindi nila kinikilala ang anak ng Diyos na tagapagligtas, na tanging magkokonekta sa kanila kay Yahweh, sa Diyos Ama. At maalala niyo po, pagdating sa John chapter 8, verse 44, na hindi po sila, hindi po rekta na pong sinabi ng ating Panginoong Hesus sa mga Hudyo pong ito, nagkakaroon ng maling akala na sila ay anak ng Diyos. Rekta ng sinabi ng ating Panginoon sa kanila na ang tatay nila, ang ama nila ay ang dyablo. Kaya nga po, di tayo naniniwala na lahat ay anak ng Diyos. Kasi mismo
sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo, may tinawag siyang mga anak ng Diablo. Sino po yon? Yung mga taong hindi kumikilala at nagtitiwala at sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So sinabi po ito ng Panginoong Jesus, mga kapatid, uulitin ko, hindi dahil galit siya sa kanila, kundi nais silang ng Panginoong Jesus magising sa katotohanan. Ginagawa niya ito out of love. No, kasi bulag sila, manhid sila sa katotohanan. At ang isang paraan para magising ang tao sa katotohanan ay sabihin mo sa kanya ang katotohanan. No? Gaano man ito kasakit at gaano man masaktan ang kanyang pride dahil sa kanyang false claim. Na sinabi dito ng ating Panginoong Jesus na sila ay nasa ilalim ng kanyang hatol at puot, na walang ibang paraan para sila ay makatakas dito, kundi kilalanin po nila ang Panginoong Jesucristo bilang sarili ho nilang Panginoon at tagapagligtas. Ngunit ang malungkot po, mga kapatid, gaya po ng alam ninyo na paulit-ulit na ginagawa ng mga Hudyo ng pangnakaraan, imbis na sumampalataya sila, imbis na maniwala sila sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang ginawa po nila, pinagsalitaan pa po nila ng masasakit na salita ang ating Panginoong Jesus. Nung wala na po silang masabing pintas sa ugali ng ating Panginoong Jesus, nung wala na po silang masabing pintas sa doktrina na itinuturo ng ating Panginoong Jesus, na personal na lamang po sila. Di po ba ganyan yung mga tao na mapapride na ayaw tumanggap ng pagkakamali? Ano? Matapos mong sabihin yung iyong katwiran, wala na silang maisagot, personalin ka na lang nila. No, magsasabi na lang sila ng mga argumento na tinatawag na ad hominem o mga below the belt o mga atake sa iyong character. So, ganun ang ginawa nila dito kay Jesus Christ. Sinabihan nila si Jesus Christ na na Samaritano at sinasapian ng demonyo. May isa demonyo, sabi sa verse 48. Yung pagtawag po sa Panginoong Jesus bilang isang Samaritano, ayon po kay William Hendrickson, ay isa po sa pinakabastos at pinakamalupit na pwede po nilang sabihin sa isang tao. No? Bakit? Kasi kung pag-aaralan natin yung context, cultural context, kamukha na pinag-aralan natin sa John chapter 4, yung mga Hudyo at Samaritano ay nag-iiwasan sa isa't isa. Di po ba naalala niyo yan? Sa babae sa balon, nagtataka ang Panginoong Jesus, nagtataka yung babae sa balon, bakit nanghihingi ng tubig sa kanya ang ating Panginoong Jesus. Gayong siya ay Samaritana at ang ating Panginoong Jesus ay Hudyo. So wala pong dealings ang mga Samaritano sa mga Hudyo, sapagkat yung mga Hudyo po ay kinikilala ang mga Samaritano na traidor, maruruming tao, sapagkat nahaluan na sila ng ibang lahi. So may discrimination ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Tinuturing nilang mga pagano, kulto, yung mga Samaritanong ito, at iniiwasan po nilang makonekta sa mga Samaritano pong ito, sapagkat sila po ay nandidiri sa kanila. So, nung tinawag po nilang Samaritano ang ating Panginoong Jesus, parang sinasabi po nila sa Panginoong Jesus na traidor ka, marumi ka, nakakadiri kang tao, yak! So, maliban po sa pagtawag po sa kanyang Samaritano, tinawag din po siyang may sa demonyo. Nakita niyo po ba yon? Sabi po sa ating Panginoong Jesucristo, ikawika ay meron sa demonyo. So para sa kanila, yung mga sinabi po ng ating Panginoong Jesus na sila po ay hindi anak ni Abraham at sila po ay anak ng Diyos, hindi sila anak ng Diyos, ay kapahayagang hindi mula sa Diyos. Ito'y kapahayagang mula sa demonyo, sapagkat kumbinsido sila, napaka self-righteous ng mga Hudyong ito. Ang akala nila sila yung nasa tama, ang akala nila sila yung nasa Diyos, at ang ating Panginoong Jesucristo ay sa demonyo. Akala nila sila yung nasa katwiran. Bulag po yung mga Hudyong ito sa katotohanan na sila po ay nasa ilalim pala ng kamalian at sila ay mapapahamak dahil sa kanilang pagtakwil sa Mesiyas na isinugo ng Diyos. Ngunit hindi po pinatulan niya ng ating Panginoong Jesus yung kanilang below the belt accusation sa kaniya, bagkus sinabi niya yung katotohanan. Ano po yung katotohanan? Verse 49, sumagot si Jesus, ako'y walang demonyo. Ako'y walang demonyo. Kundi pinapupurihan ko ang aking Ama at ako'y inyong sinisiraan ng puri. Nakita niyo po yun? So dito sinasabi ng ating Panginoong Jesus
na yung kanyang pagsasabi ng totoo na sila ay hindi anak ni Abraham at sila ay hindi anak ng Diyos kundi ng dyablo, ay hindi nanggagaling sa dyablo. Ito'y nanggagaling sa kanyang kagustuhan na luwalhatiin ang Diyos, ang Ama. Sapagkat dahil sa ginagawa po nilang pag-uusik sa ating Panginoong Kristo at pagsasalita nila ng masasakit na salita sa Kanya, tila winawalang hiya po nila ang Ama, sapagkat ang sabi po sa Juan 5:23, ang hindi nagpupuri sa anak ay hindi nagpupuri sa Ama na sa Kaniyang nagsugo. Yung mga Hudyo pong ito na nag-aakalang sila ay sa Diyos, hindi nila namamalayan na nilalapastangan nila ang Diyos sapagkat nilalapastangan nila ang anak ng Diyos na kanyang sinugo. Sa makatuwid, sinasabi po dito ng ating Panginoong Hesus na kung meron taong bastos sa harapan ng Diyos Ama, hindi ako yon. Hindi ako ang mesa demonyo, kundi kayo na mga Hudyo na hindi kumikilala sa akin. Sapagkat ang ginagawa lamang po niya dito, mga kapatid, ay para sa kaluwalhatian ng Ama at para sa karangalan ng Ama, habang ang mga Hudyo namang ito ay nilalapastangan ng Ama dahil nilalapastangan po nila ang anak na sinugo po niya. So then sinabi po ng ating Panginoong Hesus in verse 50, ngunit hindi ko hinahanap ang aking sariling kaluwalhatian, may isang humahanap at humahatol. Nabasa niyo po yon, mga kapatid. In other words, sinasabi po ng ating Panginoong Hesus na hindi ako pumarito para buhatin ang sarili kong bangko. Hindi ko ginagawa yung aking ginagawa para itaas lamang ang aking sarili. Hindi ako nagyayabang. Kung meron mang nag-iisip at gumagawa na ako ay maitaas at maluwalhati, yan po mismo ay ang Diyos Ama. At siya po ang humahatol kung sino po ang nasa tama sa atin. Ganyan po yung sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus. So dito po nabasa natin yung isang, sabihin nating mapangahas, at matapang na claim ng ating Panginoong Hesus na nagpapakilala po, mga minamahal, kung sino po talaga siya. Na siya po ay hindi basta ordinaryong tao, na siya po ay Diyos, siya si Yahweh, sapagkat siya ay nililiwalhati mismo ni Yahweh. At mga kapatid, yung salita pong kaluwalhatian, doon po sa verse 50, doon po galing, doon po ay, sa original Greek, ay ang ibig sabihin po niyan ay doxa, kung saan po galing yung salita nating doxology, na ang ibig sabihin po noon ay pinapupurihan, pinararangalan, sinasamba at niluluwalhati. So dito, mga kapatid, sinasabi po ng ating Panginoong Kristo, ang Ama, ang Diyos Ama, ang siyang nagdodoxology sa akin. Siya yung nagpapapuri, siya yung nagpaparangal, siya yung nagbibigay sa akin ng karampatang pagsamba sa pamamagitan ng mga tao na inuutusan po niya. Siya ang lumuluwalhati sa akin. So yung kaluwalhatian na hindi daw po payag si Yahweh na ibigay sa iba. Naalala niyo yung binasa kong talata kanina in Isaiah 42, ay binibigay ng ating Ama sa ating Panginoong Hesukristo. No? Siya ang lumuluwalhati sa Kanya. Ano na nagpapakilala ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang isang tao. Siya ay tunay na Diyos. Siya si Yahweh, kasama ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritong Santo. Tatlong persona sa isang Diyos. Ang pangalan ng Diyos na ito ay si Yahweh. So yan po yung unang dahilan kung bakit po tayo naniniwala ng ating Panginoong Hesukristo mismo ay ang great I am or si Yahweh mismo. Second na dahilan, mga kapatid, is because He is the source of life. He is the source of life. Siya po yung pinagmumulan ng bunga. So nakita po natin yan doon po sa kasunod na talata sa verse 51. Sabi po dyan, 8:51, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung sino man ay tutupad sa aking salita at hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. So again, nabasa po natin yung phrase na katotohanan or truly. So alam natin na every time sinasabi yan ng ating Panginoong Hesus, yung sinasabi niya ay karapat dapat pakinggan at dapat tandaan sapagkat ito ay purong katotohanan lamang. At yung katotohanan binabanggit po niya dito
ay kung tatalima at tutok din ng mga Hudyong ito yung salita ng ating Panginoong Jesucristo, namely yung kanyang paanyaya na sila'y lumapit sa kanya, na sila'y sumampalataya sa ebanghelyo na kanyang pinapangaral, ay maliligtas sila. Hindi daw nila mararanasan ang kamatayan. Yung kamatayan pong binabanggit dito, mga minamahal, yung kamatayang hindi pisikal, kundi yung ikalawang kamatayan na walang iba kundi ang pagtapon ng kaluluwa ng tao, maging ng kanyang katawan sa muling pagkabuhay sa tinatawag po na impyerno. Yung kamatayan pong binabanggit yan ay yung kamatayan binabanggit sa Apokalipsis 20, talatang 14, kung saan itatapon doon yung mga kaluluwa ng hindi sumasampalataya, kung saan sila ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy ng impyerno at daranasin nila ang purong hatol at puot ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Ito daw pong pangalawang kamatayang ito na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo, yung tinatawag ding eternal death, ay hindi mararanasan ng mga taong tatalima sa Kanya, mga taong sasampalataya sa Kanya. So, iwalay po kay Kristo, mga kapatid, nakita niyo po sa talata, walang sino man ang makakawala sa lupit ng pangalawang kamatayan. Wala kayong ibang hope maliban kay Jesus Christ. Sapagkat si Jesus lamang ang daan, katotohanan, at ang buhay. Sabi ng John 14 verse 6, si Jesus lamang ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Ayon sa Juan 6, kabanat at talatang 68. Walang sino man pong pwedeng mag-claim nito maliban kay Yahweh sapagkat si Jesus lamang po ang source and giver ng eternal life. Siya lamang ang pwedeng makapagligtas sa sino mang tao mula sa kukupo ng impyerno, bagay na makikita natin dito na taglay-taglay din po ng ating Panginoong Jesucristo. Therefore, siya po talaga ang dakilang ako nga. He is the great I am. Siya po si Yahweh. Pangatlong dahilan, mga kapatid, bubuan tayo ng mabilis, na nakita po natin sa talata kung bakit po natin kinikilala si Kristo bilang the great I am o si Yahweh is because He has infinite knowledge. He has infinite knowledge. Apat lang po ito, mga kapatid. Tayo po ay nasa pangatlo na. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo po ay may walang hanggang kaalaman. Bagay na tanging si Yahweh lang po ang nagtataglay, hindi po ba? Lahat po ng sangnilikha, limitado ang kaalaman. Pero si Yahweh, ang tunay na Diyos, walang hanggan ang kanyang kaalaman. So nakita po natin yan in verses 52 to 55. Tingnan niyo po sa verse 52, mga minamahal. Sinabi ng mga Hudyo sa kaniya, ngayon nalalaman naming meron kang demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta at sinasabi mo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita ay hindi niya matitikman magpakailanman ng kamataya. So ito po ay tugon nila doon sa claim ng ating Panginoong Hesus. Kung sino ang tatalima sa kanyang sinabi ay hindi na daw mamamatay. So dito po nabasa natin, mga kapatid, yung pagpapatuloy ng panunuya at pamemersonal ng ng mga Hudyo sa ating Panginoong Hesukristo. So, imbis po na sumampalataya sila doon sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, doon po sa panawagan niya in verse 51, na kung tatalima lang kayo sa akin, hindi nyo na mararanasan yung walang hanggang kamatayan, hindi nyo na mararanasan yung impyerno kung kayo ay sasampalataya lang sa akin. So, imbis na lumapit sila sa Panginoon na may pananampalataya, nagpatuloy sila sa pagmamatigas at kawalan ng pananampalataya. Hindi pa rin nila pinaniwalaan at naintindihan ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Niliteral po nila, gaya ng kanila naman pong laging ginagawa, yung sinabi ng ating Panginoong Hesus na inakala po nila ng ating Panginoong Hesus dito po sa verse na ito, verse 51, ay pumapatungkol sa pisikal na kamatayan. Bagay na naranasan naman talaga ni Abraham at ng mga propeta. So hindi po nila naisip ng sinasabi ho rito ng ating Panginoong Hesus na hindi po nila mararanasan kung sila'y tatalim at sasampalataya sa kanyang ebanghelyo ay yung tinatawag na ikalawang kamatayan, yung impyerno. So, sinabi po ng mga Hudyo in verse 53, again, ito po ay way ng sarcasm, dakila kapabaga sa aming amang Abraham na namatay,
at nangamatay ang mga propeta? Sino ang pinapalagay mo sa iyong sarili? Who do you think you are? Sino ka ba sa tingin mo? Ano? Dito po, inakala pa rin ng mga Hudyo na all this time, nagyayabang lang ang ating Panginoong Hesukristo. Inakala nilang masyadong mataas ang tingin ng Panginoong Hesus tungkol sa kanyang sarili at tinanong nila, sino ka ba sa tingin mo? Po ba? So dito din makikita po natin kung gaano kababa ang tingin nila sa ating Panginoong Hesus. Tayo pong mga Kristiyano, kinikilala natin ang ating Panginoong Hesus bilang the great I am. Siya ang tunay na Diyos. Siya ay kapantay ng Diyos Ama. Siya si Yahweh. Pero dito, nakita natin mga kapatid, yung binitawang salita ng mga Hudyo in verse 53 na para sa kanila, Jesus Christ is no greater than Abraham and the prophet. Si Jesus ay hindi mas dakila kay Abraham at sa mga propeta. Hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Hesus bilang si Yahweh o isang tunay na Diyos. Kaya naman po, sumagot ang ating Panginoong Hesus pagdating po sa verse 54. Sabi diyan, sumagot si Jesus, kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking amang siyang tumuluwalhati sa akin na tungkol sa kanya'y sinasabi ninyo na siya'y inyong Diyos. So dito, inulit po ng Panginoong Hesus yung kanyang argumento doon po sa verse 49 na inaral po natin kanina. Sinasabi po niya na hindi siya nagyayabang kagaya po ng kanilang inaakala. Sapagkat ang may nais po na siya'y maitaas at maluwalhati ay walang iba, mga kapatid, kung hindi mismo yung Diyos Ama na kinikilala di umano daw ng mga Hudyong ito na kanilang Diyos. Parang sinasabi po dito ng ating Panginoong Hesus, kung tunay na kinikilala ninyo ang Diyos, dapat niluluwalhati at sinasamba din niyo ako, sapagkat ako'y niluluwalhati din ng Diyos na kinikilala ninyo, sapagkat ako din mismo ay Diyos. Ako din mismo si Yahweh. Ngunit hindi po nila ginawa, mga kapatid. Kaya naman sinabi po ng Panginoong Hesus yung dahilan, bakit ayaw nilang kilalanin at ayaw nilang sambahin ang ating Panginoong Hesus. Sabi po niya in verse 55, at hindi ninyo siya napagkilala. Yan ang problema. Akala nila, kilala nila si Yahweh, kilala nila ang Diyos Ama, pero ang reality, hindi ninyo siya napagkilala. In other words, hindi niyo siya kilala. Ngunit nakikilala ko siya. At kung ang aking sasabihin na hindi ko siya kilala, ako'y matutulad sa inyo na sinungaling. Nakita nyo yung hard words ni Jesus Christ just for them to be awakened sa kanilang self-righteousness. Minsan kailangan po ng matitigas na salita para magising ang tao sa katotohanan. Sasabihin kung hindi ko siya kilala, maging kagaya ninyo kung sinungaling, sabi ng Panginoong Hesus. Datapwat, nakikilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. In other words, parang sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus, kaya hindi niyo ako kinikilala at niluluwalhati ng gaya ng sa Diyos Ama, at kaya hindi ninyo ako tinatanggap ang lahat ng aking sinasabi mula sa Kanya, ay sapagkat hindi naman talaga ninyo siya kilala. Ako at hindi kayo ang tunay na nakakakilala sa Ama. So sinilip ko po yung original na salita nito sa Griego sa verse 55. Meron po palang iba't ibang words na ginamit dito ang ating Panginoong Hesus. Yung salita pong napagkilala in relation sa mga Hudyo, dun po sa talata, at yung nakilala in relation kay Jesus Christ, yung una pong word na binanggit ko ay galing po sa salitang Griego na ginosko, yung pangalawa po ay ido, ayon po sa isang New Testament scholar, sa katauhan po ni William Hendrickson, meron daw pong dahilan kung bakit pinag-iba ng Panginoon yung terminologies na ginamit niya tungkol sa pagkakakilala ng mga Hudyo sa ating Ama sa langit at kung tungkol sa kanyang pagkakakilala sa Ama. In other words, mga kapatid, yung mga Hudyo daw po na ito ay hindi kilala at nakasama ang Diyos Ama. Parang galing yung sinasabi. Wala kayong personal na attachment sa Kanya. Hindi niyo siya personal na kakilala. Ngunit yung Panginoong Hesus, sinasabi niya dito, ako, in kontra sa inyo, ay may malalim at personal na relasyon sa Ama. In other words,
Lubos po nang nakikilala ang Ama sapagkat kasama-kasama na po niya ito buhat pa ng lalangin ng sanlibutan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was with God. During eternity past, sila po ay merong face-to-face relationship sa isa't isa. Kaya naman ang Panginoon Jesus lamang ang may kakayanang isiwalat kung sino talaga ang Diyos Ama. Sapagkat siya lamang po ang tunay na nakakakilala sa Kanya according sa John chapter 1 verse 18. So, hindi po kagaya ng mga Hudyo na superficial at fake at pagpapanggap lamang yung kanilang pagkakakilala sa Ama. So dito, nakita po natin yung walang sukat na taas, lalim at lawak ng pagkakakilala ng Panginoon Jesucristo sa Ama. Kanya pong nakikilala ng lubusan ang walang hanggang Diyos sapagkat walang hanggan din po yung kanyang kaalaman. Bagay, mga kapatid, bagay na si Yahweh lamang po ang nagtataglay. Therefore, mga minamahal, naniniwala tayo na si Jesus ang the great I am. Siya lamang po ang dakilang si ako nga, siya lamang po si Yahweh. Now, balikan po natin yung ating teksto. Maliban po sa mga ito, ang higit na klarong dahilan, maliban sa lahat ng binanggit ko, bakit tayo naniniwala na si Jesus ang the great I am? Siya yung dakilang ako nga. Siya ay si Yahweh. Ang dahilan natin, mga kapatid, na nakita natin sa talata panghuli, ay sapagkat rekta po niya itong sinabi. Rekta po niya itong sinabi, we believe that Jesus is the great I am, for He directly claims it. Pababasa po natin yan sa mga huling talata in verses 56 to 59. After pong sabihin ng Panginoong Hesus yung kanyang pagkakakilala sa Ama, sinabi po niya sa mga Hudyo in verse 56, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. So bakit po sinabi ito ng ating Panginoong Hesus? Sapagkat gusto niyang iparealize sa mga Hudyo na napakalayo ng kanilang attitude sa kanilang ama na kinikilalang si Abraham. Si Abraham daw po nagagalak na makita yung araw ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung mga anak ni Abraham, quote and quote, na ito, na sinasabi nila, ay napopuot at gusto siyang pastangin. Gusto niya iparealize na malayo ang attitude nyo kay Abraham. Ito din po ay tila isang paanyaya sa kanila na bagkus na imbis na magalit po sila at patuloy na magsalita ng masasakit na salita sa ating Panginoong Jesucristo, bakit hindi na lang sila magalak kagaya ng kanilang ama si Abraham? At bakit hindi na lang po sila gumaya sa kanya na kilalanin at sampalatayanan ng ating Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Na ano po ang ibig sabihin na nakita ni Abraham yung araw ng Panginoon? Hindi niyo po ba yun natatanong, mga kapatid? Obviously, this doesn't mean na literal na nakita ni Abraham ang Panginoong Jesucristo kasi patay na si Abraham 2,000 years ago bago pa nangyari itong pagkakatawan tao ng ating Panginoong Hesus. So, imposible, mga kapatid, na literal pong nakita ni Abraham yung pagkakatawan tao ng ating Panginoong Hesus bilang propesiya bilang katuparan ng propesiya na ipinangako sa kanya in Genesis chapter 12 verses 1 to 3, di ba? Yung propesiya po doon, mga kapatid, na pagpapalain ang maraming mga bansa sa pamamagitan ng binhi, singular, ni Abraham. At yung binhi po na yon, gaya ng paliwanag natin sa Galatians, yung nakaraan ay ang ating Panginoong Jesucristo. So, hindi po nakita ni Abraham yung mismong pangyayaring iyon. So, pero yun ay nagkaroon ng katuparan sa mata ni Abraham. Mamaya papaliwanag ko po kung bakit. Yung pagpapala po na mararanasan daw po ng lahat ng mga bansa sa pamamagitan ni Abraham ay hindi lamang po, o sa binhi ni Abraham ay hindi lamang po mga temporal na pagpapala, kundi ito ay pumapatungkol sa espiritual na pagpapala. Ito po ay pumapatungkol sa justification by faith. Ito po ay pumapatungkol sa pagpapawalang sala ng bawat sumasampalataya sa binhi ni Abraham, namely, our Lord Jesus Christ, according sa Galatians chapter 3, verse 8. So, paano nakita ni Abraham yung araw na yon? Ngayon, 2,000 years ago, patay na siya. Ang sagot, mga minamahal, nakita po niya ito
sa mamamagitan ng mata ng pananampalataya. Pananampalataya. Noong mga panahong iyon, alam po natin ang istorya ni Abraham, pinangakuan siya ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan ng kanyang binhi, pagpapalain ng lahat ng mga bansa. Pero alam din natin yung istorya na nung time na yun, matandang-matanda na si Abraham, na noon ay Abram, si Sarah, na noon ay pangalan niya ay Sarai. Therefore, sa mata ng tao, imposible na silang magkaanak. Di po ba? So, paano mangyayari na pagpapalain ng lahat ng mga bansa sa pamamagitan nila ng kanyang binhi? Gayong wala silang anak. Pero tinupad po yun ng Diyos. At nakita ni Abraham yung katuparan po noon nung ipinanganak si Isaac. So, alam niya, sa puso niya, sumampalataya siya na tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. So, nung nakita niya ang anak niyang si Isaac na bunga ng pangako ng Diyos Ama sa kanila, alam po niya, natutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Yun nga lang, hindi niya nakita na yun ay literally nangyari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pero nakita niya yon sa mata ng pananampalataya, nagtiwala siya na tinutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Again, nakita po niya yon, mga minamahal, sa pamamagitan ng pananampalataya nung nakita niya si Isaac. Sabi po sa Hebreo 11:13, mga kapatid, sabi yan, ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito. Sino yung lahat ng mga ito? Sa context, yun po yung mga mananampalataya sa lumang tipan. Kasama doon si Abraham. Ang sabi sa talata, ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo. At kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga taga-ibang bayan at mga manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Nakita nila ito sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya. Nagtiwala sila sa Diyos dahil sa kanyang pagtupad sa pangako na ito ay nangyari. Sa makatuwid, yung sinabi ng Panginoong Hesus na nakita ni Abraham yung katuparan ng pangako ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang binhi ay pagpapalain ng lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng pag-aaring ganap o pagpapawalang sala. Kaya po yun nasabi ng Panginoong Hesus na nagalak si Abraham sapagkat nakita niya yung araw na ito sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya. Ngunit again, mga kapatid, this is the sad news. Imbis na mahikayat po silang gawin ang ginawa ni Abraham, nasampalatayanan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, nagpatuloy pa rin po sila sa pagdududa at pamimiloso po sa Kanya. Verse 57, Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham. So nasa 30 pa lang po ang ating Panginoon Hesus na nagsimula siya ng magministeryo. So obviously wala pa po siya sa 50 ng panahon pong ito. Kasi 3 years lang naman nagministry si Jesus Christ, hindi po ba? So nagtataka po sila, paano nasabi ng Panginoon Hesus na nagalak si Abraham, gayong naalala nilang hindi pa siya buhay ng panahon ni Abraham, 2,000 years ago. So nagtataka po sila, paano po nalaman ng ating Panginoong Hesus yung reaksyon ni Abraham. Ngayon wala pang 50 taon si ating Panginoong Hesus. Kaya naman po sinagot sila ng ating Panginoong Hesus tungkol sa kanyang tunay na kalalagayan. Paano niya yun nasabi? This time, rekta na ito. Wala nang pagtatago. Hayagan na itong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. At dito po nanggaling yung ating punto. Verse 58, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Before Abraham was, I am. Kaya po pala, alam niya yung naging reaksyon ni Abraham, kahit 2,000 taon na po ang nakalilipas bago po yun nangyari sa mundo pong ito, ay sapagkat siya po pala ang I am na sinasabi ng Exodo 3:14 na nagpakilala kay Moises. Siya pala yung ako nga. Siya po pala si Yahweh na walang iba kundi ang eternal na Diyos. Walang simula, walang katapusan. Hindi lang siya una kay Abraham, una pa siya bago lalangin ng lahat.
At isa po sa madalas ipinipinta sa ating mga naniniwalang naniniwalang Diyos si Kristo, wala daw statement si Jesus Christ na sinabi niyang Diyos siya. Mali. Ito ang talata, napakalinaw, sinasabi niya, ako si Yahweh. Ako ang ako nga. At mabilis po yung naget ng mga Hudyo. Buti pa yung mga Hudyo, madaling makaget no? Marami pong nagpapakilalang iglesia. Hindi kinikilalang Diyos si Kristo kahit napakalinaw sa Biblia. Hindi po ba? So, akala nila, naget nila yon na kiniklaim ni Jesus Christ na siya si Yahweh, kiniklaim ni Jesus Christ na siya ang Diyos, kaya ayon sa batas ni Moises, ang mga lumalapastangan at nagbablaspheme sa Diyos, ayon sa Levitico 24, talatang 16, ay dapat patayin sa pamamagitan ng pagbato. So, akala nila, hindi pa rin totoo yung sinasabi ni Jesus Christ, kaya gusto nila siyang patayin sa pamamagitan ng pagbato. Verse 59, sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagi sa kanya, datapwat nagtago si Jesus at lumabas sa templo. So mga kapatid, hindi po nagtago ang ating Panginoong Jesus dahil natatakot siyang mamatay. Alam niyo, sa dulo ng kasaysayan ng Ebanghelyo sa ayon kay Apostol Juan, makikita niyo po doon na handang ialay ng ating Panginoong Jesus ang kanyang buhay para sa mga tao na kanyang ililigtas. Nagtago ang ating Panginoong Jesus dito, tumakbo siya sapagkat hindi pa ito ang oras na itinakda ng Ama para siya ay pamatay. So dito, mga kapatid, nakuha ng mga Hudyo yung mensahe pero hindi pa rin nila pinaniwalaan na si Jesucristo ang the great I am. Si Kristo, si Yahweh. So ano po yung natutunan natin sa tagpupong ito? Nakita po natin, mga kapatid, yung patunay kung bakit tayo naniniwala sa ating pinaniniwalaang doktrina. Na si Jesucristo ay hindi lamang ordinaryong tao, si Jesucristo ay hindi lamang isang maliit na klaseng Diyos. Siya po mismo ang the great I am. Siya po mismo si Yahweh, sapagkat una, niluwalhati siya mismo ng Ama. Pangalawa, siya ang pinanggagalingan ng buhay. Pangatlo, meron kasi siyang walang hanggang kaalaman. Siya daw ang tunay na nakakakilala sa Diyos na walang hanggan. At panghuli, sinabi niya ito mismo tungkol sa kanyang sarili. Kinilame niya mismo sa kanyang sarili na ako ang I am. Ako si Yahweh. Ako ang dakilang ako nga. So pero po sa talatang ating pinag-aaralan, malinaw na pinapakita po ng ating Panginoong Jesus yung kanyang sarili bilang dakilang ako nga. Na siya po, mga kapatid, si Yahweh, at kung gayon, karapat-dapat po siya ng buong puso nating pagsamba, pagmamahal, at pagluwalhati, at paglilingkod. Huling talata po na gusto kong basahin sa inyo at magtatapos po tayo. Sabi doon, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Mga minamahal, kung naniniwala po talaga kayong si Jesucristo, si Yahweh, hindi lang po dapat natin ito i-affirm doctrinally, kailangan po natin itong kilalanin at gawin practically. Kung naniniwala kang si Jesus si Yahweh, nawa makita sa buhay mo na siya ang pinakamahal sa iyong buhay. Una siya palagi sa iyong schedule, una siya palagi sa iyong budget, una siya palagi sa iyong mga decisions, una siya palagi sa iyong career, una siya palagi sa iyong studies, una siya palagi sa iyong love life, una siya palagi sa iyong buhay. Kalooban niya palagi ang nais mong gawin, ang kasiyahan niya palagi ang pinakamahalaga sa iyo. Bakit? Siya si Yahweh. Walang kabuluhan yung affirmation natin sa doktrinang ito kung hindi ito nakikita sa buhay natin, practically speaking. Prayer ko po, mga kapatid, nawa po sa ating pong pagkaalam na si Jesucristo ang great I am, makita rin po ito sa ating mga buhay, yung ganong klaseng pagkilala.